Milyon-milyon pisong cash ang nadiskubre sa bagaheng naharang ng mga otoridad sa paliparan sa Cebu. At kabilang po sa iniimbestigahan kung may kinalaman yan sa kaso ng pinatay na Chinese businessman na si Anson Tan. Nakatutok si Nico Wahe. 7 kahina-hinalang bagahe ang na-intercept ng mga otoridad sa Mactan, Cebu International Airport gabi ng Biyernes. Sa scanner, kita ang mga tila bungkos na mga papel sa loob. At nang buksan ng mga bagahe, tumambad ang limpak-limpak na mga pera. Mahigit 441 million pesos, mahigit 168,000 US dollars at 1,000 Hong Kong dollars ang kabuuang halaga nito. Inaresto ang 11 pasaherong may bitbit na mga bagahe na sasakay sana ng isang private plane patungo Maynila. Hawak sila ngayon ng PNP Aviation Security Group. 6 sa mga dayuhan ay Chinese national, ang iba ay taga Malaysia, Indonesia at Kazakhstan. May 2 rin Pilipino at inaalam pa kung anong parte nila. They attempted to escort po yung normal po nating airport security, and nung una po ay supposedly ay ang dineclare lang po nila ay 3 po na luggage o maleta po. Pero it turned out po na 7 po itong bit-bit po nilang mga maleta. Walang maipakitang dokumento ang 9 na dayuhang may-ari ng bagahe para legal na ibiyahe ang mga pera. Dagdag ng PNP, sinubukan din daw suhulan ng isa sa mga naaresto ang direktor ng PNP Region 7. Ang initial violation nila ay paglabag sa COMELEC Resolution number 11104 o pagbabawal sa pagtransport ng malalaking halaga ng pera sa panahon ng eleksyon ng walang permiso. Kaduda-duda raw ang paglabas ng mga pera ngayong malapit na ang araw ng eleksyon. Ito bubang pera po na ito ay planong gamitin to influence or at least interfere po sa ating eleksyon. Baka itong mga foreign nationals might be a conduit to be used to interfere or at least influence po yung ating eleksyon. Pero pinalabas doon ng mga naaresto na panalo sa kasino ang mga pera sa maleta. Kalaunay nagpakita raw ang mga ito ng certification mula sa kasino. 11:30 sila na-intercept. Itong certification from the casino, nung kanilang casino winnings, ay inilabas lamang o inihabol noong 3:00 na ng umaga. So, doon tayo lalong nagduda. Sa certification, kapansin-pansin na White Horse Junket ang nakalagay na pinagdaanan ng pera. Ito rin ang pinagdaanan ng ransom money ng napatay na Chinese businessman na si Anson Tan. There is a possibility po, maaari po, na commingled ang pera po na ito doon sa part po ng money. Katakataka raw na nakapag-operate pa ito kahit ipinasara kaugnay sa kaso ni Tan. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras.